Praise the Lord. Thank you. Awit 30. Atin pong babasahin ang awit 30. Sasabi po dito ay, pinupuri kita, Yahweh, pagkat ako'y inyong iniligtas. Mga kaaway ko'y di mo hinayaang magmataas. Sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing, at ako na may iyong pinagaling. Hinango mo ako mula sa libingan, at mula sa hukay, ako'y muli mong binuhay. Purihin si Yahweh, siya ay inyong awitan, ninyong bayang hinirang, siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Ayan, praise the Lord. Sinabi ko sa sarili, pagkat ako'y panatag, kailanman hindi ako matitinag. Kay buti mo, Yahweh, ako'y iyong iningatan, tulad sa isang muog sa kabundukan. Ngunit natakot ako nang ako'y iyong iwan. Sa iyo, Yahweh, ako'y nanawagan. Nagsumamo na ako ay tulungan. Anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung malibing sa hukay? Makapagpupuri ba ang mga walang buhay? Maipapahayag ba nila ang iyong katapatan? Pakinggan mo ako, Yahweh, at kahabagan. O Yahweh, ako po sana'y tulungan. Pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything. Thank you, God. Hallelujah. Tayo po ay makiawit, makisamba. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yes, Lord, sa inyo lang aming papuri at pagsamba. Hallelujah.
sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord. Ikaw lang, Ama. Walang ibang Diyos, kundi si Yahweh, ating Ama. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord. Amen. Si Yahweh ang ating Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Wala ibang Diyos. Amen. Si Amen. Yahweh ang ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. Tayo manalangin. Praise the name of the Lord. Walang ibang Diyos, Panginoon, kundi ikaw lamang. Tama lang po na aming isigaw. Ikaw ang aming Diyos. At nawa, Panginoon, ay tunay na aming Diyos, na aming sinasamba, aming pinapapurihan, aming pinapasalamatan, aming kinikilala, aming sinusunod, aming pinaghahari sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming hari. Hallelujah. Glory, glory to God. Ama, sa aming pagtitipon, sa aming pagdulog sa inyo, O Diyos, nawa, gawin niyo makabuluhan. Gawin niyo, Panginoon, na maranasan ka namin. Marapatin niyo, Ama, na mapalakas niyo ang bawat isa. Marapatin niyo, Panginoon, na mapasigla niyo ang aming mga pananampalataya. Marapatin niyo, Panginoon, na maranasan namin ang kagalingan, ang kalakasan, ang bumubuhos na pagpapala na tanging sa inyo lamang, O Diyos, ng gagaling. Glory, glory, glory to your name, Father in heaven. Cleanse us, Lord, as we gather together in your name. Cleanse us with the blood of Jesus, the mighty blood of Jesus, the powerful blood of Jesus. Hallelujah. Salamat sa dugo na yan, Panginoon. Na hindi nyo na kami tinitingnan bilang makasalanan, kundi anak ninyo. Tinitingnan nyo kami bilang mga tinubos at naging anak ninyo sa magitan ng aming pananampalataya kay Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven. Bless us, Lord. Bless this place. Bless our family. Bless the worshipers, O God, all over the Philippines, all over the world. Bless your worshipers. Bless your children, O Father in heaven. Salam, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. So, alam niyo po ba na ang pista ng Hudyo ngayon, bukas po yun. Ang pista ng Hudyo, bukas. Kailan po baka maharangan lang tayo ng ating
apps. Pista po ng ano ngayon, ng Purim. Feast of Purim or Purim. Alam niyo ba, natatandaan niyo pa ba yon? Yung Feast of Purim. Hindi to major feast, pero nung nangyaring iniligtas sila ng Diyos sa kamay ni Haman, panahon ni Esther, ni Artaxerxes o Ahasuerus, ng Persia, nung nandun pa sila sa ilalim ng Persia, pamumuno ng Persia. Alam niyo naman na niligtas ng Diyos ang mga Israel noong panahon. Kasi si Esther, ginamit ng Panginoon, babae ng Diyos. Yan. Babae ng Diyos na ginamit niya para iligtas ang lahi ng Israel noong panahon na nandun sila sa captivity ng Persia. Yan. Ang sumunod kasi sa Babylonia ay Persia. Tapos ang Persia, Greece o Greek. Pagkatapos ng Greek, Rome. Anyway, yun yung mga history. At alam naman natin na si Queen Esther, na isang Israelita, ay ginamit ng Panginoon na mapangasawa ng hari ng Persia. Para magkaroon sila ng connection sa hari, at dahil doon, sa pananalangin ng mga Hudyo, pananalangin ng mga kababaihan, yan, at dahil sa isang magiting na babae, ay naligtas ang Israel doon sa bayan na yun nandoon. So, dalawa yung celebration. Yun yung Feast of Purim. Kasi ang Pur ay sa magitan ng lottery. Natatandaan nyo na sa magitan ng lottery, ay tinignan nila kung kailan nila gustong patayin yung mga Israel. Naalala niyo ba yung pag-aaral natin na Esther? Kaya yung lottery na yun, o yung lot na yun, o yung fate na yun, o kapalaran na yun, na dapat na kamatayan ng mga Israelita, yung kapalaran na yun napunta dun sa kalaban. Yung nag-devise ng na yun, na, tingnan natin kung kailan natin papatayin. Nag-lottery sila. Pak! Yan. Yung kapalaran na yon na sinasabi niya, tinakda niya na kamatayan ng mga Israel, naging kamatayan niya. Yan. Kasi ang Diyos talaga nagtatakda ng kapalaran. Amen? Ng bawat isa sa atin, ng bawat anak niya, bawat bayan niya, ang Diyos ang nagtatakda ng kapalaran. Ngayon, siguro siniisip niyo, pag nagkakamali tayo ng desisyon, yan, ina-allow din ni Lord na meron tayong maranasan, na hindi ayon sa kanyang kapalaran. Kapalaran. Pero yun ay mga inallow ni Lord para matuto tayo o maturuan tayo. Yan. Dalawa kasi lagi yan eh. Pero yung kanyang ultimate will, yung ultimate will niya, yung sovereign will niya, hindi pwedeng mapalitan yun, hindi mabago yun. Pero yung will niya o yung desire niya sa atin, nababago yun. Depende yun sa pagsunod ng anak niya. Amen ba? So, bukod dun sa pista ng Purim, bukas po yun. Kung napapansin nyo po, Lent season na rin sa Catholic, no? At Ramadan naman sa Muslim. Magtataka ka sa tagni-tagning mga pangyayari niya, no? Kahit na hindi magkakasabay ang ating calendar, pagdating diyan sa mga layon ng Panginoon, ay talagang magkakatugma. At nagkataon ngayon na tayo ay tugma-tugma. No? Ang Gregorian, yung Gregorian calendar, yun yung ginagamit natin ngayon, yung Gregorian calendar. Sumusunod yan sa araw. Yan mga galing sa Roman, Roman calendar, hindi ako nagkamali. Ngayon, yung calendar ng mga Muslim or ng mga ay galing sa calendar na ang sinusunod ay buwan. Yung isa, yung Roman calendar, ang
binibilang yung sikat ng buwan, ay sikat ng araw. Yung namang sa sa Muslim, ang binibilang yung sikat ng buwan. Yan. Ah. Ngayon ko lang nalaman to. Yung mga Jew, yung mga Israelita, yung mga Jewish, yung mga Hudyo, dalawa pala sinusunod nila. Lunar and solar na calendar. Ang galing, ano? So, meron silang tinatawag na civil calendar at meron silang religious calendar. Ang galing. Hallelujah! Hallelujah! Yan. Both. Walang lusot. Sa Panginoon, walang lusot na araw at buwan. Amen? Ang ganda. Kaya dalawa yung pista natin ngayon. Ang pista ng na Purim, pangalawang pista, hindi ko pa nasabi, ay buwan ng kababaihan ngayon. Yan. Yay! Palakpakan natin ang mga kababaihan kasi nga, yan nga si Esther. Kaya number 1 bida, yan si Queen Esther. Ang galing, ano? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. Amen. So, meron bang gusto magpasalamat bago tayo magpatuloy para sa pagpapalakasan natin lahat? Meron po ba magpalakas sa bawat isa? Ayan, hindi ako ang yan, praise the Lord. Magpapasalamat ng mga kababaihan. Mga kalalakihan, magpasalamat dahil sa mga kababaihan. Napapatawa yung isa dyan, Parang napapatawa. Mayroong something, meron ba magpasalamat ng mga kababaihan? Ang mga kababaihan daw, nakonsumi sa mga kalalakihan. Pero mga kalalakihan, nakonsumi rin sa mga kababaihan, di ba? Parehas lang. Pero ang unang nakonsumi sa babae, lalaki. Kasi siya yung nagkasala Siya yung pumatol sa hamon ni Satanas sa pagkain ng pinagbabawal Okay? Oops. Hindi ko pala. Meron po ba? Si Bena ata ang mag-aaliw sa atin ngayon. Bena, ikaw ang aming mag-aaliw ngayon. Pasalamat ako sa Panginoon dahil bilang isang leader ng Women's Fellowship namin dito sa Pastoral Alliance of Rodriguez Incorporated ay naganap nung Huwebes, February 26 at 5 p.m. So, sa pag-February, meron kaming Queen of the Night. Ibig sabihin nun, na yung bang nag-ano kami, katuwaan lang namin. So, ang nanalo ay si Rona Rocco, galing ng church dito sa taas, sa may relocation. Kay Pastor Larry Macalino. So, praise the Lord. Napakasaya ng aming fellowship. Tunay nga na walang ibang Diyos, walang ibang hari, walang ibang Panginoon na aming sinasamba, kundi ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kaya purihin ang Panginoon. Lahat, financially, strength, kalakasan, at yung lugar na pinagdausan ay
welcome na welcome ang mga bawat isa sa amin. Kaya purihin ng Diyos, yun lang ang aking patotoo. Pasalamat ako sa Panginoon dahil merong Women's Fellowship dito sa Kasiglahan na nagbubuklod sa mga kababaihan at meron nga nagpatotoo si Margie Labra. Sabi niya, ngayon ko lang naranasan ang mga ganitong mga pagkakataon. Sabi niya, ilang years na ba kayo? Tutuusin, mula pa nag-umpisa na-relocate, 2000 na nag-umpisa ang women's, 2005 o 4, sabi namin. Tapos nag-stop, tapos saka tuloy ulit, na-stop. Pero ngayon, tuloy-tuloy na. Sabi niya, ngayon ko lang naranasan ito. Pero pastora siya, si Margie. Pastora Margie Labra. Bahay, fellowship, ano lang daw church at saka ano. Pero yung mga fellowship na ganito, mga kababaihan, wala pa. Kaya tuwan-tuwa siya na tagpuan niya ang Women's Fellowship. Kaya purihin ang Panginoon, yun lang. Amen. So, mahalaga talaga yung mga role ng kababaihan, no? Kaya nga po, ang mga correction ng ating mga katuruan, hindi po ganito, yung Diyos, tapos babae, lalaki, tapos babae. Hindi po, Diyos, babae at lalaki, ganyan po. Equal. Na? So, mayroon pa mag-share. So magpapasalamat po ako na panalo po ang section namin sa festival dance. Champion kami, first place. Nagpapasalamat po ako kasi ang dami po naming pinagdaanan. Lalo na madami pong nagkaguluhan, nag-away pa, nag-iyakan. Pero buti na lang kahit pangalawang beses namin panalo kasi nung first, best in choreography po kami. Tapos itong pangalawang beses, last week lang ata, first place kami. Pangatlo ang prize. Tatlo ang nakuha naming prize. Nung active, choreography, and best, tsaka energetic. Tapos hindi po namin na-expect na first place kami. Dahil dun din, madami din magandang performance. Pero sa amin talaga ang nakakaiba. Dahil may pang Serena. Iyon lang po, thank you. Yan. All things, we give thanks to the Lord, no? At every joy. Okay. So, yan. Praise the Lord, no? So, yung ating society, napakaganda talaga ng society din natin ng Philippines. Kasi una, naniniwala tayo sa Bible as the Word of God, no? Bihira yon. At sa buong mundo ay padami talagang hindi naniniwala. At pangalawa, yan, isa sa mga paniniwala natin na we believe in equality, gender equality. Yung iba, ginagamit ito sa masama. Pero, ang totoo, binalik lang natin yung plan or dating purpose ng Lord o dating design ng Lord na ang babae at lalaki. Ang babae ay create
para maging katuwang ng lalaki. So, ibig sabihin ng lalaki cannot live alone by himself. Kailangan niya ng katuwang, which is the woman. So, they are equal in the eyes of God. Nung di lang yan naging equal, parang nagkaroon lang ng patriarchal na pananaw dahil madalas kasi ang, ewan ko kung bakit nagkaganon din, na ang Lord parang patriarchal din ang kanyang pattern sa Bible. Ang name lang na binabanggit niya madalas yung kalalakihan. Kasi father nga. Siguro dahil yun din ang image niya as a father. No? Actually, ang God naman ay father and mother natin. No? Pero bilang father, na ginawa niyang parang makarelate lang siguro sa ating pangunawa, ay siya yung yan. Dapat ay father and mother of all mankind. Pero dahil naging father, para tuloy naging patriarchal. Kala natin, father talaga nasusunod. No? Yung submission daw, it is not a subjugation. Ang ibig sabihin, hindi yung ano-anuhin lang, yung dikta-diktahan. Hindi. Ang submission is out of love, respect, and submission to God. Yan. Kaya sabi niya, submit to your husband as unto the Lord. Kaya pag hindi submission to God ang pattern o yung meaning, ay hindi yun talaga submission. That is the wrong context. Ano po? At yun namang husband, love your wives, ganun din. Hindi naman, minsan kasi pag sinabi, love your wives daw as the Lord loves the church. Paano yun? Sacrificial. Paano yun? Unconditional. Paano yung love ng Lord sa church? Ganon yung love niya sa wife niya. So, mas madalas minsan daw, ang lalaki naman, pag ganon ang konteksto, nagiging Andres naman. Alam niyo yung Andres? Alam niyo yung Andres? Andres Desaya? Under Desaya, kung tawagin. Ibig sabihin, ang tunay na commander daw, yung asawang babae. Sabi niya, andiyan si commander. Yung lalaki, si general. Sino mas mataas, commander o general? So, dapat talaga ay equality. Sabi niya, sa eyes ng God, in Jesus Christ, kasi nagkaroon ng restoration kay Jesus, men and women are equal. Have equal rights, have equal opportunities, and have equal protection. Amen? Kaya ngayon, talagang ang ating society ay nag-ano talaga ng protection sa women and children. Yung mga mahihinang, sabi nga weaker sex, weaker human being. Sila yung sinasabihan. Okay? Meron pa po ba na gusto magpasalamat, share ng blessing o mag-share ng answered prayers or lesson niya kay Lord? Wala na? Wala na? Si Jen, mayroon ka bang pasalamat sa Panginoon, Jen? Ako po. Ayan, medyo na-miss natin yan, si kapatid na Bugi. Sige, okay, go. Okay, malinaw naman yung microphone. Maliwanag na maliwanag, kaso wala ka namang video eh. Okay. Starting my video. Yan, okay naman. Hindi naman sobrang liwanag. Tama lang ba? Kasi bago yung ginagamit kong CPU, kaya nangangapa ako. Lumipat ako sa ibang CPU. So, good morning po sa lahat. Hanggang una, gusto ko lang commend yung ating worship song, yung fast worship song. Ang ganda nung kanta, mabilis pago. Ngayon ko lang siya narinig. Tsaka habang naghihintay kanina,
nag-play din yata. Ewan ko sino yung nag-play. Ang ganda rin ng music. So, na-appreciate ko siya. Nakaka-bless, nakaka-uplift. Tapos yung congratulations kay Unis sa kanilang wins. So, keep up the good work, fighting. Ang buhay estudyante ay isang mahabang lakbayin na napaka-kulay. Maraming pagsubok, maraming paghihirap, pero napakasaya. So, kung aking i-describe ang aking student life, alam niyo naman na yun, nakwento ko, traumatic yung aking primary, intermediate, yung elementary, tsaka yung high school. So, yun yung time na tinakwil ko yung pag-aaral dahil nga sobrang phobia and trauma sa mga nangyayari sa akin. Hindi ko talaga nagustuhan o minahal ang pag-aaral. Pero nung nag-mature ako at naging Kristiyano, natutong dumipende sa Lord. Nung college, sinabi ko, okay, nung pinabalik ako ni Daddy, ni Ate Beth, nung sinundo nila ako sa Antique, di ko in-expect na babalik pa ako ever sa school. Pero sinabi ko, I challenge God na sa lahat ng aking phobia, sa takot, sa pag-aral, sa school, sa mga tao, I will trust you. So, titingnan ko kung anong mangyayari. Ibibigay ko na lang lahat sa iyo, lahat ng aking takot. At napakaganda ng resulta dahil naging for the 4 years ng college, never in my wildest dreams na magiging scholar ako or Dean's Lister. Ibig sabihin lang patunay na tinulungan ako ng Panginoon sa mga panahon na yon. So, iyon ang naging memorable moments ko. Napakasaya ng aking college life. Parang bumawi. Puro puno ng panginginig ng aking elementary and high school days na tumatakas ako. Hindi ako talaga pumapasok ng high school, di ba? Lagi lang akong nagka-cutting. Ay, sobra ko naman minahal ng college. So, praise God sa isang napakagandang experience sa school na bumawi yung pagkakataon sa akin. Ang i-share ko talaga ay hindi yun. Na-recall ko lang dahil nag-share din si Eunice. Si Ate Bena, yeah, keep up the good work sa paglilingkod sa Panginoon kahit na weak na ang ating mga katawan, tuloy lang. Siya naman ang ating kalakasan. Actually, every time na nakakarinig tayo ng God's Word, tayo, sasabihin na ng tao na ng iba, kukonti lang tayo dito sa ating church. Pero ang pinaka-highlight o pinaka-magandang part is kapag nag-share ng God's Word si Ate Beth. At yung mga kapatiran, yung mga blessing sa kanila, sa inyo. Parang yun ang para sa akin napaka-highlight ng ating pagtitipon pag Sunday. Ang sarap makinig ng salita ng Diyos, di ba? Ang dami akong absences dahil this moment, sa panahon, sa ngayon currently, ang buhay ko naman ay nagdadaan sa matinding pagsubok dahil ang tagal ko nang walang work. Ang dami ko nang in-applyan, interviews, exam. Ang hirap ng mga exam at interviews. Pero napapas ko karamihan sa kanila. At marami naman na akong pinunta, training na nasimulan. Pero pagdating sa training, hindi kaya ng katawan ko dahil sobrang dami ng papatrabaho. Puro work from home. At iba naman sobrang tedious, sobrang tiring, sobrang demanding. So, nag-quit ako sa mga training. Kaya ngayon, nagpapahinga muna ako dahil ang dami ko na talagang na-applyan. Habang naghihintay ako ng work, siyempre, in my heart and in my mind, sabi ko, alam ko, bibigyan mo ulit ako ng work, Panginoon, na para sa akin katulad ng 2 work na pinagdaanan ko. Naka 4 years din yata ako as a work from home, simula nang nag-resign ako from the call center. Beginning ng pandemic yung work from home ko. So ngayon, wait lang. By faith ang lahat ng bagay. Dahil wala kang income, siguro wala kang source of income. So, katulad nung panahon na na-bedridden ako, pagkatapos ko mag-resign sa call center, di ba? Yun ang aking buhay, yung naging bedridden ako for many, many months. Walang income. Inutang ko lang sa SSS yung aking pera. Pagka-resign ko, umutang ako ng malaki dahil iniisip ko nga, wala naman talagang income na darating. So, yun ang ginagamit ko nung panahong bedridden ako. Ginagamit namin dito sa bahay. Pero doon nakita ko isang malaki ring milagro na ang daming tao talaga nagbibigay either pera o pagkain sa araw-araw. Para akong feeling ko that time, ako yung
yung prophet na nasa bundok na binibigyan ng ibon, dinadala ng pagkain araw-araw, si Elijah ba yun or Elisha? Sorry, forgetful ako, pero andyan lang yan sa research. So, yun ang pakiramdam ko eksakto nung panahon na walang-wala. Ngayon, gano'n na naman. At iniisip ko na natutokso akong bumalik kaya ako sa call center. Pero hinusukat ko yung katawan ko. Eh, dito pa nga lang sa bahay, parang simpleng kilos. Sobrang struggle na, sobrang effort. Konting lakbay, konting lakad. Ah, ang bigat talaga. Ang hindi mo lang ma-describe yung hirap ng pagkilos. Pero the more na appreciate mo, yung panahon na hindi mo to nararamdaman, na taken for granted lang, kala natin natural lang sa atin ang kumilos, pero hindi pala. Kahit yung bagay na yon, ang pagkilos, pagtayo, konting paglakad, ay napakalaking blessing. Doon mo makikita yung kaibahan. At doon mo ngayon ma-appreciate, mapagpapasalamat yung mga panahon ibinigay niya sa iyo yon. At kapag binabawi na yung lakas mo, binawi na ang buhay mo, anuman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil sa isang napakagandang experience, napakagandang blessing na dati hindi natin nakikita as blessing. Kahit yung makapagsalita ka. At nagkasakit ako dahil nagkaroon ng reunion kami ng mga antike missionaries. Mga 7 kami nung time na pumunta kami doon. So nagkaroon ng reunion. Binilang nila, how many years? 33 years daw na hindi kami nagkita. So excited ako that time. Doon kami po nag-reunion sa condo sa Sukat. So nagdadalawang isip ako kasi ang layo. Eh, dito nga lang sa Riverbanks ako pumunta. Tuwing may nagyayaya sa akin, ang tanong ko na ngayon is automatic laging, gaano kalayo? At ilang oras ang biyahe? Lagi yung dalawang na yun. Gaano kalayo? Dahil sinusukat ko sa katawan ko sa kakayanan ng pagkilos ng katawan. Usually, hindi ko na kaya talaga yung long travel at mga long activities. Lagi kung kaya ko bang tumupo ng matagal, kaya ko bang manatiling nakatayo ng matagal. Ganon. So, napilitan ako dahil ang tagal-tagal na namin hindi nagkita at namimiss ko rin sila. Madaling sabi, super chika, super travel. Papunta pa lang dun, sobrang nag-struggle na ako, nahihirapan na ako. Tapos, mag-decisionan pa mag-overnight. Eh, insomnia ako, hirap ako makatulog. So, buong gabi akong gising. Eh, bago ako pumunta doon, 2 days din akong walang may insomnia attack na 2 araw na. So, 3 days up to parang gano'n, 3 days enough na wala na akong tulog at pahinga. So, madaling sabi, pagdating ko dito, yung biglang sakto, buti na lang. Pagdating ko dito sakto, nawala ang boses ko, zero voice, as in, wala. Umabot yata ng week na wala akong boses. Hindi ako, talagang sign language lang ako kay Darla sa mga kausap ko. Sabi ko, ba't gano'n pala, nagkasakit na ako, bumigay na dahil doon sa nangyari. Tapos naratay na ako ng mga ilang araw para akong may trangkaso na na doble na triple yung suffering ko. Tapos yun lang, pray lang hanggang sa lumakas. Ngayon, kakabalik lang ang tagal na nung nangyari, siguro 2 o 3 weeks ago na. Ngayon lang bumalik yung singing voice ko, kumanta lang ako kagabi, tirinay ko. Kasi bumalik man yung speaking, yung boses ko sa pagsasalita, pero yung pagkanta ko, hindi bumalik. Hindi, parang paos na paos ako kasi hindi ko maabot yung mga nota. So, isa sa mga pinaka-love ko na gift ng Lord or talent na binigay niya sa akin, singing. So, ayoko mawala yon. Kaya, ang tagal kong wala yon, hindi nakakanta. Nag-unti-unti lang. So, ngayon, balik na ng boses ko at naka-recover na rin yung katawan ko from that. Doon ko nakita na ganun pala kahina ng katawan ko ngayon na konting bagay na, konting reunion, diba? Napalayo lang, sukat. So, let's thank God sa ating kalakasan sa araw-araw. So, praise God. Maraming salamat po sa inyo. Amen. Yan pala, no? Mga panalangin natin, ating mga kapatid na mga may pinagdadaanan. Praise the Lord. God is there. Sabi nga, siya yung Jehovah Shammah. Paano ba ito magiging spotlight or something?
Hindi ko ma-spotlight yung aking sarili. Ah, paano ba 'to ginagawa diyan? Spotlight. Ah, dapat maalis yung side by side ko na ano. Yan. Hindi ko alam eh. Anyway, ang ating pag-usapan ay dapat ang ating pag-usapan ay yung immerse in the gospel. No? Immerse in the gospel. Dahil nga papunta tayo, nandun tayo sa Lent season, magme-meditate tayo ng Calvary. Yan. Meron akong, siguro na, ewan ko kung dumaan na rin to sa wall ninyo ng FB. It is a very good mga post, no? Yung Calvary na yan, binuo niya dyan yung gospel. Anyway, pero dahil kasama pa rin sa redemption, yung ginawa ni Esther, that was the Feast of Purim, na commemorating their deliverance from the hand of Haman, yung kalaban, pelikulang Esther. Yung Book of Esther, ang pelikula si Haman, ay ang kontrabida si Haman. Talagang gusto niya talagang i-annihilate. Gusto niya talagang, ewan bakit, kumukulo talaga ang dugo niya kay Mordecai at sa mga Hudyo. Parang kulong-kulo ang dugo niya. Gusto niya talagang ubusin, lipulin noong time na yon sa lugar nila. Hindi naman, mayroon naman kasing mga Hudyo, may mga Jew na nandun sa ano na, no, nakabalik na. Sila yung time na hindi pa nakakabalik. Sila lang yung parang naiwan noong time na yan. At isang wise man of God, si Mordecai, na uncle ni Esther, ay nagpayo sa kanya ng mga ganyan. Kasi nga, merong ginawang hindi tama din ng isang babae, yung reyna ng hari ni Xerxes, hari na Xerxes. Ang reyna niya si Vashti. Na ang ibig sabihin ng Vashti ay beautiful. At hindi nyo ba alam na yan ang pinangalan ko kay Crisel? Vashti. Crisel ang pangalan niya. Yung Crisel is from the group ng mother niya sa mga best friends niya. Crisel. Yung Vashti, pinangalan ko sa kanya, pero hindi siya naging Vashti sa kanyang birth certificate dahil yung alam niyo naman, yung mga pagsulat-sulat ng mga nurse at saka ng mga ang ginawa niya, yung V ay ginawa niyang J. Kaya naging Jashti siya sa kanyang birth certificate. Pero sabi ko, okay na rin yun kasi yung Vashti na sa story niya, medyo suwail sa hari. No? Pero actually, kung tutingnan mo yung istorya, kasi gusto siyang gawing entertainer nung hari yung asawa niya, gagawin niya entertainer. Ipa-flaunt niya na maganda, pag-aanuhin niya dyan, pag-fashion show niya dyan, tapos pag-sasayawin niya. No, umayaw parang bilang babae at reyna, parang degrading sa kanya yun. Kaya tumanggi siya. At sa pagtanggi na yan, meron na mga sultan, ang hari, na dapat hindi lumalaban ang reyna sa hari. Hari nga naman dahil doon, nag-suggest sila na dapat tanggalin na sapagka tinithrone nila yung reyna. At naghanap sila so inallow yun ng Lord para sa certain redemption or deliverance para sa mga Hudyo. Anyway, noong time na yan, mga Israelita pa sila. Hindi pa sila Hudyo kung tawagin, Israelite. So, pagkakamali na isang babae ay tinuwid naman na isang babae rin. Yan. Si Esther, hindi nagpakilala bilang Israelita, ay nakapagligtas siya ng buong sambayan ng bayan ng Diyos. Yan. So, yan si Esther. Anyway, isa siya sa mga pag-usapan natin. So,
dahil Women's Month, no? Sabi niya, proclamation, ano daw yun? Number 224 ba yun? Proclamation number 225 and 46. Nandito yun sa research ko eh. Mutan ko na kung nasaan yung research ko na yan. Ay, nabuo ang International Women's Month. Kaya bukas, naka-violet kami. Kasi yun yung color ng National Women's Month. No? Yan. Yan ang, tingnan natin yung history. Dito ata yung history. Yan. So, yung history ng kaya natutuwa din tayo no na ang Philippines talaga naka-focus siya sa ano siya yung tumatanggap siya, open siya sa protection ng women, ng weak, ng children, no? Kaya meron tayong batas na anti-VAUSI, ano? Violence against women and children. Sa isang mura mo lang sa isang babae, pag minura mo siya, ay pwede ka nang kagad din na ipakulong. No? Kasi, yan, ma-anti-bawsi ka. Dali mo siya sa bawsi desk ng barangay o kaya ng police station. Kahit walang ebidensya, huhulihin ka agad siya. Kaya matindi po ang protection natin sa mga women and children. And that is a blessing. No? Ang Lord, lagi siyang nakapanig din sa mga sa mga weak, sa mga children, sa mga women. Lagi rin siya nakapanig. So yun, yung Proclamation 224, 1988, yung first week of March as Women's Week. Proclamation number 227, 1988, proclamation providing for the observance of the month of March, yun ang buong month, as a Women's Role in History Month. At Republic Act 6949, 1990, declaring March 8 of every year as National Women's Day. Yan. Kasi sa March 8, baka gusto nyo bigyan ng bulaklak ang inyong mga minamahal sa buhay na nanay, ate, lola, yan. Kasi Women's Day yon. International Women's Day ay ang March 8. Yan, praise the Lord. So, anyway, madami tayong natututunan sa AI tsaka sa Google. Minsan nga, pag nag-uusap kami, ay, hindi natin alam. I-Google mo na yan. I-AI mo yan. Google mo yan. Madami kang pwedeng matanong dyan. Dahil lahat ng research at lahat ng knowledge, halos lahat ng knowledge sa buong mundo, naipon na dyan sa internet na yan. Praise the Lord. So, ngayon po ay titingin tayo sa tinatawag na kahit 10 lang na po. Madami pong kababaihan na nagmarka sa history sa Bible. Pero titingin lang tayo sa 10 lang para hindi naman masyadong matagal. Ito ay inipon na rin ng internet. It has been there in the internet. At kinuha natin yung inarrange ni ano ba ang pangalan nitong arranger na to? Siya ay nag-compile nito. Nalimutan ko. Iba pala yung BA contributor. At iba din to. Ito ata yung galing sa Christianity.com. No? Tapos kumuha din ako sa Assemblies of God World. No? At ang kanyang pinagsama-sama naman ng mga kababaihan dito, yung sa BE, madami, no? Yung 29 women. Merong negative na impact, merong positive na impact. Tapos dito sa Assemblies of God, meron siyang magandang compilation, which is 10, no? 10 examples of women leaders in the Bible. So, nakafocus sa women leaders. Anyway, dito na lang tayo mag-concentrate
At iaano ko din yan for downloadable para ma-download nyo din yung compilation na yan. Mga kinapi-copy lang naman natin yan sa mga available na nagko-compile yan. No? So, dito tayo sa 10 women in the Bible whose stories, sabi dito, teach what it means to lead, serve, and love. Ayan. Tayo manalangin. Father, we come to you as an open mind and hearts, O Lord. Thank you for the month that we can honor the women. Kung wala po yung women, wala pong mankind, wala pong humanity, at wala rin pong talagang pagkalat ng mga humanity. Kaya salamat po as they submit to your will and purpose, ay nagawa mo din, natupad mo din, Panginoong Diyos, ang iyong nilalayon. At yan ay ang pagdating ng aming tagapagligtas sa magitan din ng isang babaeng ginamit mo, Ama. At siyempre, hindi rin naman makukumpleto, Panginoon, kung sa mga ibang purpose, kasi kay Mary talagang wala ka namang ginamit na lalaki, kundi babae lang ang ginamit mo para sa kaligtasan ng sanlibutan. Thank you, Jesus. We just want to say thank you and praise you for using women, a significant being, worth loving sa mind, sa eyes mo, Panginoon. Minsan, women are treated as secondary citizen and at sa mga ibang lahi, Panginoon, parang hindi lang siya secondary citizen, kundi a very insignificant being. Kaya salamat sa pagtubos mo sa humanity, sa mankind. Thank you at restoring the first place of your in your purpose. First place, Lord, the first purpose niyo sa women. Kaya thank you, God. We praise you. Hallelujah. Give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, palakpakan natin mga kababaihan. Yehey! Kung walang kananayan, kababaihan, wala tayo sa mundo. Di ba? Amen ba? Nag-thank you na ba kayo sa mother? At siya pa yung nagbigay ng buhay at na-transferan ng buhay. Alam niyo ba, nagtingin ako sa YouTube. Hindi ko lang to nagtingin. Basta in passing ba, nakita ko doon. Mga reaction daw ng men, pag nakita nila ng anak, yung woman, yung iba na nagbabantay ng anak, napakita paano lumabas yung bata. Nahihimatay. Madalas mahimatay. Ganun pala. Nahihimatay yung sada pag nakita. Daming dugo. At saka nakita nila paano lumabas. Kakaiba yun. Kaya talagang malaking parang experience na parang hindi mo malilimutan. Kaya natuwa ako doon sa compilation na yung mga sabi niya, different reaction of. Tapos may isa, karaniwan talaga yung isa nagsuka, isa nahimata, yung isang natakot, natakot talaga yung isa. Pero iisa, ang tangi-tanging tawa ng tawa, tuwan-tuwa, sabi niya, tuwan-tuwa siya na nakalabas yung baby niya doon sa nanay. Kakaiba din, no? Anyway, isang bagay din na inaano ko to yung pinanghihinayangan na hindi ko masyadong nabigyan ng appreciation yung mother ko. Kasi at 20 years old ay namatay na siya. No? Pumanaw. Kasi nung 20 years old, halos hindi pa ako nagka-college din kasi nang nabankrupt kami noon. Nag-college na ba ako noon? Hindi ko matandaan kung nagka-college ako o hindi pa ako nakapag-college. So, nakapag-college na rin pala ako noon. Sabi ko sa kanya noon, sabi ko, Mami, huwag kang mag-alala kasi pag nagkatrabaho ako, bibilihan kitang washing machine. Nung araw, pinakamayayaman lang ang may washing machine. Kaya sabi ko, pag nagkatrabaho ko, Mami, nakatapos ako ng pag-aaral, nakatrabaho ko, bibilihan kita ng washing machine. Hindi na natupad. Kaya nag-sorry lang ako. Kaya nung sinabi ko kay Lord na bigyan pa ako ng chance na makasama siya, hindi naman tinupad, hindi naman iba yung plan ng Lord, ika nga.
ay doon ko na-realize naman na malayo ako sa Panginoon. That was the time that I was, yung convicted by God na you are far away from me. Kaya doon ako nagsimulang nag-seek. No, anyway, honor your mothers, no, habang buhay pa. Bigyan nyo naman ng konting pahinga at saka joy. No? Bigyan nyo ng joy. Kasi mahirap din ang mother eh. Yung sacrifice ng mother bilang bearer ng child, caretaker ng child, nurturer ng child, no? Sa kanya talaga lang sisimula lahat eh. Yung hirap eh. Responsibility sa husband, responsibility sa anak, tas responsibility sa bahay. Hirap kaya ng ganon, no? Sabi nung isang babae na, magtatrabaho ako, pero pagdating ko sa bahay, ako pa din magtatrabaho. Nagtatrabaho nga ako eh. Naghanap buhay ako. Pagdating sa bahay, ako pa din magtatrabaho. Tapos yung lalaki, petiks-petiks, pahinga-pahinga. Pareho naman daw sila nagtatrabaho. Kaya nung anong nangyari, para wag tayong mag-away, hindi ako magluluto pareho naman tayo naghahanap buhay. Sa labas lang tayo lagi kakain para walang gulo. Kasi siyempre, pagod din yung babae, tapos pagod din yung lalaki, walang gustong gumawa sa bahay. Yan. Kaya dapat yung mga roles, bigayan ng mga roles. Okay, let us take a look at 10 women in the Bible. Number 1, si Miriam. Sino daw si Miriam? Si Miriam ay sister ni Moses. Alam niyo po ba, nung si Moses po ay pinanganak, yun yung time na nagsabi ang Pharaoh na patayin ang lahat ng lalaking ipapanganak. Kaya nung pinanganak si Moses, siyempre tinago lang nila. Ni-nurture, siyempre pinadede ng nanay. Pero at the same time, nung medyo lumalaki na, hindi niya na kaya itago, siyempre ilagay mo na siya kasi sabi itapon sa river para mamatay. Siya hindi, nilagay siya sa basket at pinaanod siya sa river at tinigdan siya ni Miriam, si Moses. No? Si Moses ay binantayan ng kanyang kapatid na si Miriam. Ito si Miriam, nung makita na may dumampot, prinsesa pa naman ang dumampot kay Moses, tumakbo siya. Sabi niya, Princess, gusto niyo po bang ipalaga muna natin siya? Sabi niya, sige, ipaalaga mo siya para sa akin. Napakatalino nitong Miriam na to. Pinaalaga niya sa nanay niya. And medyo lumaki, naging 7 years old siguro, kinuha na ng prinsesa. At lumaki na siya bilang anak ng prinsesa. Kaya siya ay naging prinsipe ng Egypt. So, makikita natin to, napakagaling tong si Miriam. Ito ay na-share ko na ba to? Did I share this? Di pa. Sorry, share natin. Ayan. Okay. So, at si Miriam din, kung mapapansin natin, ay isa din siya sa tamborist at worshipper ng Lord. Kaya nung time na makatawid sila sa Sea of Reeds, siya yung unang-unang kumanta. Di ba? Binabasa natin dito yung kanyang awit ni Miriam. At nagtamborin siya. Madami siyang mga babaeng kasama nagtatamborin, nag-worship doon sa kanilang deliverance ng Diyos sa kanila sa mga kamay ng Ehipsyo. Yan. So, si Miriam ay very, din siya, significant sa pagkabuhay ni Moses. At kung wala, at hindi na buhay si Moses noong time na yon, walang magdi-deliver sa millions ng Israel magtatawid papunta sa Promised Land. Anyway, hindi naman talaga nakatawid ng totoo ng talagang Promised Land si Moses dahil meron siyang naging kasalanan. Pero si Miriam, di rin. Lahat ng matatanda ay hindi rin sila nakatawid. At meron din kasalanan naman si Miriam. Hindi rin naman siya talaga perfect. No? Si Miriam, there was a time na nagselos din siya. Na-attempt din siya na magselos o mainggit at magsinungaling. At dahil doon, ay binigyan sila ng leprosy nung sila magkapatid si Aaron. Binigyan silang ketong ng Lord.
Pero, siyempre, sa intercession ni Moses, umigi naman ulit siya. Makita natin na hindi naman kailangan maging perfect para gamitin ng Lord eh. Basta masunurin ka sa Panginoon, ay nagagamit tayo ng Panginoon. So, leadership lesson, sabi dito, do not be sure of your skill. No, huwag kayo masyadong tumingin sa galing mo, sa skill, that you try to place yourself in the position God has given to someone else. Huwag tayong mainggit. Kasi nung time na yun, nainggit nga si Miriam. Sabi niya, bakit si Moses lang ba ang leader? Ay, talaga naman si Moses ang ginawang leader ng Lord. Eh, sabi ni Aaron, siya lang ba ang leader? Leader din naman ako, leader din naman. Kaya hindi naman sa kanila ibinigay yung leadership kay Moses. Kaya dahil sa nainggit, binigyan siyang ketong. Pero napagaling naman siya din. Binagaling din siya. Pinatawad siya ni Lord. Number 2, si Deborah. Si Deborah is panahon ng mga walang hari. No? Nandun na sila sa bayan nila. Panahon nila na hindi pa sila nakaka-elect o nakaka-choose ng king. Isa sa mga naging judge, one of the judges, ay isang babae. At ang pangalan niya ay Deborah. No? At itong si Deborah na naging side by side ng isang warrior din. No? Siya din yung nag-encourage, yung bravery niya. Nagsimula daw sa pagkabata, mula ang bata siya. Tapos he stepped into a position previously held only by men, no? Bihira, wala. Nung time na yun, wala pa silang kinikilalang babaeng leader. Pero siya, ginawa siyang babaeng leader. So, very, din to, very, sabihin nga yung nakakahanga, no? Dahil nag-step up siya, no? At gusto niya makawala sa pamumuno ng isang Canaanite king. Nung time na yun, nasa Canaanite king. Nasa ilalim sila ng Canaanite, yung mga Canaanites. Yung mga taga ron talaga. Mga lehitimong taga doon sa Promised Land. Eh, sabi niya, gusto niya malaya. Kasi yun naman talagang purpose ng Lord, di ba? Maging malaya silang mga mananamba ng Diyos. Eh kaso, inaalipin sila. Pag nagkakasala sila, hinahayaan ng Lord na mapalipin ang Israel sa ibang bayan. E noong time na yan, isa si Deborah ang sumikat. At sa kanyang pagsikat, yung kanyang commander, nuta ko na yung pangalan, di ko na-research, ay siya yung nagsasabi, dali, ito na yung pagkakataon. Tatalunin natin ang mga Canaanites at habulin natin si Sisera, yung hari. Itong si Sisera, yung hari, nung natalo sila, nagtatatakbo. Pero, sabi nga nung commander niya, ayoko ako lang ang pumunta dyan, laban. Gusto ko kasama ka. Sabi ni Deborah dun sa kanyang commander, sige, kung gusto mong kasama ako, ang glory ng panalo nyo, ibibigay sa isang babae. Dahil nga, ayaw niyang manguna mag-isa. May pagkaduwag ng konti. Tingnan nga natin yung judges. Nasaan na ba yung judges? 5, 4, and 5, no? Ayan, si Barak. Yan. Yan ang pangalan ng kanyang commander. Nung time na yan, sabi dito sa 8, yan ito yung sinasabi niya, sumagot si Barak, pupunta ako kung kasama ka. Duwag talaga no? Gusto talaga kasama pa si Deborah. No? Ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Sabi ni Deborah, sinabi ni Deborah, kung gayon, sasama ako. Ngunit, wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. At yun ay si Jael. Ang pangalan yun ay si Jael. Noong time na yun, si Jael, nagtago si Sisera, no? Yung hari. At sobrang pagod niya, sabi niya, itago mo ako. Sabi ni Jael, sige, magtago lang po kayo dyan. Tinago siya sa ilalim ng carpet.
Doon sa ilalim ng carpet, sobrang pagod niya, nakatulog siya. Ang ginawa ni Jael, kumuha siya ng peg, alam mo yung tulos na ginagawang talian ng tent. No? Kumuha siya yung kahoy na may tulis. At dito niya ibinaon sa temple ni Sisera. Namatay. So sabi nga niya, yun ang nangyari na so natalo nila ang Canaanite sa magitan ng isang babae lang. Yan. Ang galing, ano? Praise the Lord. So, si Deborah ay isa rin siya sa mga leaders. Kaya, kung sasabihin natin na ang Diyos ay against sa women leadership, hindi po totoo yun. That's baloney. Kasi from the beginning, ay meron na pong mga nagiging leader na mga babae. At si Eva po ay co-leader and co-manager siya ni Adan noong time na yon bago sila magkasala. No? Humina kasi yung babae nung magkasala, lalo humina. Sumunod ay, yun yung pinag-uusapan natin kanina, Esther the Queen, o the Queen Esther. No? So, nag-risk din siya ng life niya. Sabi niya, natatakot siya na pag sinabi na Hudyo siya o Israelita siya, baka patayin siya. Pangalawa, hindi niya pwedeng i-approach ang king hanggat hindi siya pinapatawag. Yun ang risk. Kapag hindi ka pinatawag at in-approach mo yung king, kahit queen ka, pwede kang patayin pag nainis sa iyo ang hari. Kaya ni-risk siya na yung life niya, pero sabi niya, bago niya gawin yon, nag-prayer and fasting sila. I will pray for 3 days, I will fast for 3 days. Likewise, ganon din kayo lahat. So, ganon din ang ginawa ng buong bayan ng Israel. Nag-pray and fast sila ng 3 days. Although hindi siya sabi ng pray, kundi fasting lang. Pero ganon na rin yun. Di ba? Pares lang yun. Bakit ka na mag-fasting kung di ka mag-pray? Hindi ka lang kakain. Ano gagawin mo? Tatanga lang. Di ba? Siyempre, kasama yun. Prayer and fasting for 3 days. At the 3rd day, sinubukan niyang mag-approach sa hari. At ang hari, in-extend yung wand sa kanya, ibig sabihin, approach. Nag-reach siya sa wand. Hallelujah. So, yung mga risk taker na ganito, talagang talaga namang ginagamit ng Lord. No? Sino pa? Si Mary, number 4 dito. Si Mary, mother of Jesus. Siyempre. Mahirap magbuntis na walang tatay. Pero, sinabi niya, let your will be done, Lord. I am your servant. Sabi niya, blessed is the servant of the Lord, for he has remembered me, his lowly servant. Blessed be the Lord, for he has remembered me, his lowly servant. Diba? Talagang sa kanya, tingin niya, mababang alipin lang ng Panginoon, pero ginamit siya ng Diyos for a very number 1 noblest purpose in the world, and that is to bear the Redeemer. Para idalhin niya sa kanyang sinapupunan ang tagapagligtas, ang manunubos, ang anak ng Diyos. At doon pa sa sitwasyon na pinapatay ang babaeng mabuntis ng walang asawa. Risk din po yon. Pero siyempre, dahil nagtiwala siya sa Diyos, ay hindi naman aalaw ng Lord na mangyari yon. Alam niya yon. Dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Praise the Lord. And, sumunod ay, yung babae sa balon. Yung Samaritan woman. Galing yung awit, like the woman at the well, I was seeking for things that never satisfy. But then I heard my Savior speaking. Sabi niya, nung marinig ko ang salita ng Panginoon, sa akin ka kumuha ng maiinom. Yan. Doon siya nagkaroon ng kasiyahan.
Ha? Sabi niya ni Jesus, kung alam mo lang kung sino nagsasabi sa'yo, humihingi na sa'yo ng tubig, baka sa kanya ka pa humingi, ha? Bakit po naman ako sa inyo hihingi? Wala naman kayong pansalok. Sabi niya, yung tubig na makukuha mo dyan, nauubos. Pero yung tubig na makukuha mo sa akin, hindi. Yun. Doon niya naliwanagan na ang kausap niya, maaaring ang Mesiyas. Kasi lahat ng sinabi niya, ay lahat sa buhay niya, ay hinahulaan at sinabi niya yun, sabi niya yun. Na pagka sa akin ka humingi ng tubig, hindi ka na mauuhaw. At anong ginawa ng woman at the well? Ang Samaritan woman? Takbo siya. Doon sa mga leaders nila. Sabi niya, hoy, na meron ako nakausap na lalaki, sinabi niya lahat sa akin ng buhay ko. Siya yata ang Mesiyas. Siya na ata ang Mesiyas. Ha? Ganun ba? Puntahan sila. Nung mapunta nila si Jesus, nagsalita si Jesus, nangaral at nangaral, naniwala na sila. Hindi dahil sa sinabi ng babae, kundi dahil na rin sa nakita at narinig nila. Kaya very significant. Ito yung number 1 sinasabi nila, number 1 evangelist, yung Samaritan woman. Dahil sa kanyang excitement, nayakag niya yung kanyang mga kababayan sa paanan ni Jesus. Sana ganun din tayo. No? Na makayakag tayo ng mga tao sa paanan ni Jesus, na makikinig sa kanyang mensahe, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang buhay na walang hanggan na pangangaral. No? Yan ang magandang, isa sa mga, sabi dito, scandalous past daw, pero glorified, Sabi niya, don't let a lack of cultural qualifications keep you from sharing the message of God's glorious grace. Yan. Kahit hostess ka pa, kahit nakapatay ka pa, kahit sino ka pa, kapag ikaw ang nabiyayaan ng pag-ibig at kapatawaran ng Diyos, magagamit ka rin niya. Nalala niyo yung isang pastor sa, finiture din ni sino yung asawa ni Rojas? Si Corina, si Corina. Finiture din niya yung isang pastor sa Quiapo noon. Boy, hindi ko nalimutan ko na, basta Boy yung pastor Boy. Na hitman siya. Pero dahil madami siyang pinatay, kailangan na rin siyang patayin. Kaya pinatay din siya. At tad-tad ng bala yung katawan niya. Pero nung inaalog-alog na siya ng nanay niya, kasi nanay niya, Christian, sabi niya, Lord, buhayin yung anak ko. Andun na sila sa morgue. Pero tapos na siyang operahan nung mamatay siya talaga ng todo. Kasi tahi na siya dyan ang testimony niya, nung magkaroon siya ng ulirat, ang feeling niya? Bumulusok siya sa palalim, napakadilim. Tapos tumawag siya, Diyos ko. Nung magtawag siya ng Diyos ko, dumilat siya. Doon siya naging pastor Ibig sabihin, hindi naman automatic yan. Doon siya nagsimula maging Christian. O mag-seek kay Lord dahil doon sa nanay nga niya ay Christian din. Naborn again siya at naging pastor siya. So, nung hitman siya ng mga malalaking tao at maaring ng politiko rin, pero naging hitman naman siya ni Lord. Later on. Diba? Praise the Lord. So, yung background na yan, walang sinabi ang background na yan. Magiging background lang yan at magiging burado na yung background na yan kapag ikaw ay hinugasan ng dugo ni Kristo. Kung sino ka man, ano ka man, magagamit ka niya sa kanyang kaharian. Amen? Praise the Lord. Very, very sleepy na yung darling. Ito naman, si Mary, pangalawang Mary. Mary, the mother of Mark. Hostess din daw to The hostess? Hindi. Ibig sabihin ng hostess, hindi siya prostitute. Ang ibig sabihin, somebody who always host a gathering. Yan. Ito si Mary, kapatid to ni Martha at ni Lazarus na namatay, na binuhay ni
Jesus. Yan. Ito si Martha, karaniwan daw kasi pagka nagtuturo si Jesus, puro lalaki ang nandyan, nakikisiksik sa kanya. Pero ito si Martha, hindi ito papadaig. Lagi yan talaga, mas una pa din siya. Doon siya sa paanan ni Jesus. Sabi nga, at the feet of Jesus. Lagi mo matatagpuan yan, si Mary. Kaya sabi ni Jesus, Martha, lagi kang abala. Si Mary, pinili niya yung pinakamainam. Ano yon? Na nasa paanan ko, nakikinig sa aking mga turo. Madalas tayo abala. Mga workers sa church, abala na yan. Hindi na nakikinig ng lesson yan. Hindi na nakikinig sa pastor yan. Yung mga musician, minsan, pagkatapos sa tumugtog, naglalabasan. Para sila si Martha. Yung mga workers, nagchichismisan doon sa sulok. Pag sinabi na ng pastor, ipasok na yung tsaka lang sila kikilos. Pero hindi sila nakikinig. Kaya noon kami, kahit doon sa St. John Methodist, yung mga choir, hindi sila ang ginawa ng pastor. Pagtapos yung kumanta, bababa kayo, uupo kayo sa first and second row. Bawal lumabas. Kasi yung usual, pagkatapos kumanta, naglalabasan na, kwentuhan na, inuman, nag-i-snack. Yung water hindi inuman ng alak, inuman ng water, snack, ganon. Kaya sabi ng pastor, siguro napansin niya, yung mga singer o yung mga choir, dyan lang sila. Hindi sila pwedeng lumabas. Kasi karamihan nagiging Martha, abala sa maraming bagay. Hindi na nakikinig sa salita ng Diyos. No? Masama yan. Yan. Nag-i-skip daw lagi. Leadership lesson, do not doubt the power of hospitality and opening your home. Okay lang yun. Pero, pagdating sa mga Word of God, dapat, kahit ikaw ang host, makikinig ka. Pero dito, iba ata yung sinabi nila ditong si Mary. Yan, tama. Yun nga yung sa hospitality. Okay. So, ilan na? Nakailan na tayong babae? Sumunod ay panahon ni Jesus na siya ay pinanganak, yung baby pa siya. Si Anna. Si Anna ay, nung makita niya si baby Jesus, ang sabi? 84 years old na siya. Madalas daw siya sa temple, nag-prayer and fasting lang. No? Anna lived in the temple. Mary and Joseph brought Jesus for purification. Nung time na ipupurify na siya, papatuli siya nung time na yun 8 days old yan. Yan. Sabi dito ay si Simeon, yung isang din doon, naghihintay ng redemption, recognized the baby for who he was and declared that he would bring salvation to Israel. Yan yung si Simeon. So, narinig ni Anna. So, Anna was only married 7 years before her husband died and left her a widow. She knew sorrow, but she also sought God. Lagi daw, ang alam lang niya ay kalungkutan. Kasi 7 years pa lang siya mag-asawa, na byuda na. Pero mula noon, sabi niya, she fasted, prayed, and was relentlessly faithful. Mula noong nabiyuda siya, lagi na lang siya sa church. So siguro tumutulong din siya doon, nagmi-minister. No? 84 years. Nung 84 years old siya, sabi dito, she laid eyes on the Prince of Peace. Doon niya nakita yung Prince of Peace. Kaya kahit sa kalungkutan niya, nagkaroon siya ng kapayapaan nung makita niya si baby Jesus and went out to tell anyone who would listen that redemption had come. So siya na mismo, nung makita niya si Jesus, baby pa lang yun pinaalam na daw niya na nandito na ang kaligtasan, redemption. And through that, baby Jesus. Yan si Anna. Prophet siya. Kinilala siyang prophet or prophetess. No? So, yan, makikita natin, alam natin na merong mga propetang babae rin. Si Priscilla, kilala niyo si Priscilla. Si Priscilla na asawa ni Aquila. Yan.
Si Priscilla at Aquila, lagi magka-partner yung mag-asawa na yan. Kahit saan pumunta, magturo, mangaral, mag-evangelize, mag-disciple, lagi sila magkasama. Partner sila. Yan ang magandang partnership. Priscilla and Aquila. Hindi po sila dalawang babae. Yung pong si Aquila, lalaki po yun. Pareho kasing A, no? Aquila and Priscilla. No? Para naman si Jael, babae di pero parang lalaki yung pangalan, di ba? Jael. Ganda, no? So, yan ang magandang example sa Book of Acts, si Aquila and Priscilla. Talagang masinsin silang nag-aral at masinsin din silang nagtuturo. Sabi dito, leadership lesson, when God doesn't let us stay where or with who we want, He has a purpose for each of us and we will find it if we remain faithful. Ano ba yung purpose sa atin? Yan. Hindi lang po ito sa babae, pati sa lalaki, ano ba yung purpose natin? Yan. Minsan, we try to find purpose in doing good, di ba? Nung nakita ko yung buhay ni Jet Li, nabasa ko sa sa internet. Sabi niya, lumaki siyang mahirap pero dahil sa pagsisikap niya, nung mag-enroll siya sa martial arts, doon siya medyo umangat ng konti. Nag-champion siya, hanggang sa kinuha siyang artista, yumaman siya. Tapos sabi niya, lahat ng yon, hindi pa rin niya nakikita yung purpose niya. No? Kahit nagkaasawa siya, nagkaanak siya. Sabi niya, ano kaya yung purpose niya? Hindi pa rin niya nakikita. Pero very, faithful Buddhist siya. Buddhist ba? Yung nagme-meditate something. No? Isa pala siya sa victim nung inabutan ng yung Phuket Island na yun ata yun. Tama-tama rin daw. Nasa swimming pool rin lang naman daw sila mag-anak. Tapos, tsunami. Tapos, pero yung asawa niya at saka isang anak niya, nakatakbo sa hotel na mas mataas. Tapos siya, dahil hindi na sila makatakbo, hinawakan lang niya yung bunso niya at yun, na-splash sila. Tapos ilang beses daw silang ganon. At nakaligtas naman sila buong pamilya. And that was the time na sabi niya, alam ko na yung purpose ko. So, nagkaroon siya ng one foundation. Tumutulong sa Red Cross para sa mga mahihirap na na mga delubyo, na mga community, mga nasisira na mga natural calamities. Yun ang sabi niya, yun ang naging purpose niya. Anyway, madalas naman talaga nakita natin na ang purpose natin tumulong sa kapwa. Minsan doon natin hinahanap. Pero ang talagang purpose natin is to know God, our Creator, and to let Him be known to others. Makilala ang Diyos na ating ang ating lumikha sa atin at tagapagligtas at ipakilala siya sa iba. No? To know God and to let Him be known. No? To know Jesus and to let Him be known. Kaya, yun talaga ang dapat na maging purpose ng bawat isang tao. So, sumunod ay si Lydia. Si Lydia sa Acts din, isang babae na tumutulong din sa kapwa. No? Kung makita natin yan siya sa Acts 16, makita natin yung katangian yan. Isa siya sa mga iniyakan nata nung time na yun, no? Hindi tayo nagkamali. Siya ay business owner, no? Siya daw yung unang first European scripture documents as a believer. Doon sa European scripture documents, isa siya daw talagang unang-unang believer, first European. No? So, kung titignan mo yan sa 16, Acts 16, no? So, masyado na ba tayo mahaba? No? Acts 16. Yan. Gawa. (16) 12.
Yan. Para hindi kayo antokin, magbasa kayo. Yan. Sabi dito, tama ba? Mula naman dooy, nagpunta kami sa Pilipos sa isang kolonyang Romano, Roman colony, at pangunahang lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Macedonia is, alam ko parang Italy or Rome. Nanatili kami roon ng ilang araw at noong ng araw ng pamamahinga lumabas kami ng lungsod, nagpunta sa tabing ilog sa pagkakalang doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nakatipon doon. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nagangalang Lydia. Yan. Na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube, no? Purple linen. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang paniniwala ay pinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sabi niya, kung tinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin at tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. So, hospitable din siya. No? Tindera pala ng purple linen. Nagpapatingin ako ng linen, di ba? Mahal ba yung linen o silk? Ano ba yung silk? Madulas. Yung linen, mas mahal. Okay. Dito, lino ba to? Linen. Ako naman. So, yan. Sa Europe, siya yung unang-unang babaeng naging believer. At si Lois. Sino yung Lois? Kilala niyo si Lois? Ito, the tenth na to. Si Lois ay yung lola ni Timothy. Yan. Yung nanay ni Timothy, Christian din. Naging Christian din yun. Kaya si Timothy, naging Christian din. With Greek father. Ang alam ko, Greek ang father niya. Na? Pero mas na-influensyahan siya ng lola, ng nanay. Parang kami lang din yun eh. Na-influensyahan kami ng lola. Kami magkakapatid. Yung nanay, tatay, hindi ko lang alam. Nahuli sila ma-influensyahan. Namin. So sabi dito, ayan. Sino yung mother ni Timothy? Ang grandmother, si Lois. Ang mother ay si Eunice. Yan. O, diba? Yan, nagising. When life is busy and we move through routines and daily responsibilities, we can be tempted to forget that the way we live our daily lives has an impact on the future. Yan, isipin nyo daw, pag busy kayo, hindi nyo naiisip na yung pamumuhay nyo ngayon, may impact yan sa kinabukasan. Kaya dapat, paano kayo mamuhay ngayon? Dapat masidhi ang pagsamba nyo sa Panginoon para yung sa kinabukasan, ganon din ang makikita nyo sa mga susunod na henerasyon ninyo. No? Kung tunay kayo mananampalataya ang inyong anak, pati na rin ang inyong apo. Yan. And dito, we can be tempted to forget that the way we live our daily lives has an impact on the future. When Paul wrote to encourage Timothy, as he led the church, he told him, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. We don't know a lot about Lois, but we do know she had her daughter and her grandson through her life of sincere faith. Her grandson grew to be an evangelist who shared the gospel or the good news of Jesus Christ that saved souls. Lesson, those you lead are watching and following. May your faith be sincere. Yung mga tao sa paligid nyo ay nakatingin. Kaya mamuhay ng naayon sa kalooban ng Lord upang sa ganon ay yung mga susunod sa atin, yayapak, ay doon din sa yapak na ating niyapakan. Praise the Lord. Hallelujah. So,
Tayo manalangin. Salamat, Ama, sa mga babaeng ito na kinasihan mo, ginamit mo, binigyan mo ng sense of significance and purpose, sense of, sabi nga in a way, sense of security. Dahil sa inyo, Panginoon, yan ay hindi naman talaga magagawa rin ng mga kababaihan. Kung hindi sa pagtulong, hindi sa pagkilos, kung hindi sa pagtalaga mo, Panginoon, sa kanila. Kaya salamat po at sa pagbigay nyo ng equality on gender, we have to serve the Lord side by side. Men and women, we can serve the Lord. No competition, no envying, no jealousy, but in unity and in one purpose, we will serve the Lord. Thank you. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. So, siyempre, mananalangin tayo para, special prayer para sa mga kababaihan. Dito. Special prayer namin sa inyo. Dito. Ano yan? Ano yan? Mamaya na? O ngayon na? Mamaya na? Ngayon, mamaya na. Prayer muna para sa mga kababaihan. We will pray for women. Do you want to be a woman of God? Gusto niyo ba maging babae ng Diyos? Gusto niyo ba maging babae ng Diyos? Woman of God. Sige, ili kayong dalawa. Kayong tatlo. At papapray namin kayo. Tama-tama, may tatlo kami dito mga kalalakihan. Yan, ito kaya. Gusto niyo ba maging woman of God? Kung hindi niyo alam kung paano, pag-pray lang natin. You just want to lift your name. Ito, kayo, mag-lay hands kayo. Noy, mag-lay hands kayo dito sa kanila. Ama, hallelujah. Yung aming kasama ngayon at kahit na din sa Zoom or sa website nila, Panginoon, sa live, we are here to lift our women. Kasama na rin ako, Panginoon. Salamat na these women are women whom you love most. Yung mga pag-ibig mo sa mga babae na to, Panginoon, ay hindi pwedeng matularan. Pero salamat din sa magitan nun, ay binibigyan nyo kami ng idea. Mga kalalakihan, binibigyan nyo ng idea how to really give attention and care and love and siyempre lahat ng pwede rin na mabigay ng mga kalalakihan sa mga kababaihan, nawa Panginoon ay mabigay nila sa kanila. Sa inyong pamamahala, sa inyong kalooban, sa inyo, O Diyos, na ability through your enablement, Lord. And salamat, hindi man kami makiran ng lubos ng mga kalalakihan, nariyan ka bilang totoo na nagkikare sa mga kababaihan, nagpo-protect. And even the one who called, Lord, for these women to serve you, to be a woman of God. Salamat, Panginoon, for making them special, especially in your sight. Thank you for the love and care and protection. Bless these women, Lord. I-bless mo ang kababaihan para lalo silang suminag, Panginoon, para sa inyong dakilang layunin ng kaharian at ng ebanghelyo. Hallelujah. Bless, Lord. Thank you, Father. Oh, thank you, Lord. Igawad mo, Panginoon, ang dakilang niyong pagpapala. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for blessing this woman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat. Talagang ayaw kayo lapitan ng dalawang lalaki na yan. Baka ata makuryente. Amen. Praise the Lord. No? Okay, so handa po tayo para sa ating communion. Thank you, Jesus.
Handa na po ang mga kasama natin sa Zoom worship, mag communion. Wala si Mary Ann ah. Mayroon ba may birthday? Sino ba may birthday sa kanila? Si Papa, nag-birthday. Sino pa? February kasi sila, no? Sige. Oo. Si Shani din, nag-birthday kahapon. Oo. Sino pa? Nag-birthday ng mga February. Si Terdy rin. Madami pala may birthday sa pamilya ko. Si Darl. Oo, tama si Darl. Hindi ko makita yung listahan natin eh. May listahan kasi tayo dyan na nawawala sa aking Okay, tayo tumayo para sa pag-alaala sa banal na hapunan. Tayo manalangin. Father, we remember your your command, no? Tungkol sa pag-alaala ng ginawa ni Kristo para sa amin, sa krus ng Kalbaryo. Kaya narito po kami sa paanan nyo, sa the feet of the cross, Lord. We remember that Jesus died for us and that His blood is the one that cleanses us. At sa pagdating niya dyan sa inyo, Panginoon, ay binigyan naman ninyo ang banal na Espiritu. Salamat sa patuloy na paglilinis mo sa amin. Sa patuloy niyo, Panginoon, na pagtanggap at pag-aakap sa amin, O Diyos. Thank you, Father. Thank you for adopting us as your children. We give you glory. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y pinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapirso ito yon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Basbasan niyo ang tinapay na ito, Panginoon, ang sumisimbolo ng katawan ni Kristo kung saan kami ay ginawang kabahagi. Thank you, Father, for placing us in the body of Jesus. We give you glory. I pray, Father, na kami ay patuloy na mamunga alang-alang at para sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo manalangin. Basbasan niyo, Panginoon, ang tanda ng ating tipanan. Sa magitan nito na naglinis sa amin, sa aming mga kaluluwa at budhi, ng dugo ni Kristo, salamat po na kami ay katipan nyo ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating inumin. Purihin ang Diyos. Excuse. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Tunay nga na mahalaga tayo sa Diyos, mga kababaihan. Ang lalaki at saka babae ay pantay lang. Sabi nga nung fellowship namin nung 26, lipat na kami sa fellowship ng women's kasi masaya daw, nagkakaisa,
At talagang united ang bawat isa. Kaya mayroong pastora na nag-comment. Sabi niya, kasi kayo hindi kayo nagkakaisa. Kami mga babae nagkakaisa. Purihin ang Panginoon. Dahil sa Panginoon, mahalaga tayo. Lahat. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa tanghaling ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa mensahe mo, Panginoon, na siyang nagpapatibay at nagbubuklod sa amin, Panginoon. Purihin ka at tinataas namin ang aming kaloob at handog, Panginoon. Basbasan mo po ito, Panginoon. At ito'y patuloy na magamit sa inyong ministeryo, God. Sa ikalalaganap ng inyong salita, sa ikalalago ng inyong iglesia, Panginoon. Purihin ka, O Lord. Salamat po sa may mga trabaho, maging sa walang trabaho, Panginoon. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Purihin ka at sa iyo ang paporit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Patuloy lang po natin pinapaalala no, yung ating tithes and offerings at yung ating mission giving. Na po, meron tayong mission giving, 20 per week. Ano? At yung ating pledge para sa ating anniversary gift. Yan. Okay, at katapusan, hindi, first week ng April ang Holy Week. Okay. So, ito pong March ay try natin na mag-fasting and prayer tayo para sa church, sa family, and para sa nation. No? Maganda pong sabayan natin ng prayer and fasting itong Lent. Sabi ko nga sa inyo, ito Ramadan and Lent season ng Christian. At the same time, ay Feast of Purim ng Israel, ng Jews. It is also a remembering yung redemption, no? Or deliverance. Okay? Happy birthday sa mga birthday celebrants ng February. At March na ngayon, no? March 1. Sino may birthday ng March? Yung mga lahat ng birthday ng February ay happy birthday. Lord bless you and keep you. So tayo manalangin para sa pastoral ng panalangin. Meron kayong gustong idulog sa Diyos, patuloy niyo lang idalangin sa magitan ng pastoral prayer na ito. Panginoon, we continue to trust you and to leave everything behind in your grace, in your hands, in your throne of grace, O God. Madami kaming mga hinihiling, gusto makita. Pero ang higit sa lahat, Panginoon, ang layunin mo, ang mga bagay na gusto mo at naisin mo sa aming buhay, ay yun ang mas mahalaga. Kaya we just want to lay down everything to you, Father. We trust you for everything in our lives. Trabaho man, a future man, present man, past man, lahat ng yon, we leave everything to you, Father. Ikaw mahala, ikaw mag-ayos ng lahat ng aming pamumuhay, ang aming paglilingkod, O Diyos, ang aming paggawa ng aming mga duties, hindi lang sa church, kundi duties namin sa family, sa community, at kahit din, Panginoon, higit sa lahat, O Diyos, ay duty namin sa inyo, Ama. May we fulfill it, Lord, through your help, through your grace and mercy. Thank you, Father. Pinapanalangin namin ang bawat pamilya, nanay, tatay, higit sa lahat ang mga nakananayan
Nawa, O Diyos, ay lalo pang silang bigyan ng sapat na affection para sa ganon sila, O Diyos, ay mag-overflow ng joy mula sa inyo, Ama. Mag-overflow din ng love mula sa inyo, Panginoon. Sila talaga nagbibring ng, sabi niya, ay color sa life na ito, yung mga women. Kaya thank you. We praise you. Hallelujah. Give you glory. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat kung ano man po yung mga karamdaman, pangangailangan, kagalumihanan, o kung anong may worries pa, Panginoon. Kung meron man mga challenges sa buhay, kung meron man, Panginoon, kung ano man, O Diyos, kalungkutan, kabigatan, lahat ng yan, we leave everything to you, Father. Hallelujah. Touch your people, Lord. Touch your people, Lord. Touch your people. Nawa, Panginoon, lahat kami ay makaranas araw-araw ng deliverance. Araw-araw ng revival. Araw-araw, Panginoon, maranasan namin ang strength niyo, Panginoon. Ang encouragement niyo, Lord. Ang nourishment niyo sa aming buhay. Thank you, Father. Thank you for every family, every women, every man, and every children that you care about. We give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. At sa basbas nyo, dakilang Diyos na aming Ama. At sa basbas nyo, Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas. At sa basbas ng banal na Espiritu na aming kasama, kaaliwan, katagumpayan at kapangyarihan. Hallelujah. Basbasan nyo kami, Panginoon, ng iyong presensya. Ngayon, ng iyong pagpapala. Ngayon, Panginoon, at kailanman. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. And documentation, stop na ang ating recording. Stop ko na.